Ayan, nandito tayo sa aming tindahan at ang oras ay 10:10 na ng gabi. Story time lang, gusto kong i-share sa inyo yung journey ko sa paglulus ng aking weight. Medyo strict diet tayo for today's video kasi ako ay naglulus ng weight. Pinipilit ko na ma-reach ko yung weight ko na at least umabot man lang ako sa mga 115 pounds. So, paano nga ba nag-start yung paglulus ko ng weight? Nito kasi yung October, mga second week of October, napansin ko na nagbo-bloated yung tiyan ko. Lumalaki yung tiyan ko, tapos matigas siya, lalo na pagkatapos kong kumain. At ang kakaiba nito, kahit konti na lang yung kinakain ko, pagkatapos kong kumain, pag kinapakot yung tiyan ko, para bang lumolobo siya at the same time, para bang super tigas niya, ganun ang pakiramdam ko. And then, nung hindi na ako makatiis, ang ginawa ko, nag-message ako sa aking best friend na nagkataon naman siya ay assistant ng doktor. So ayun, sinabi ko sa kanya yung nararamdaman ko, and then in-advise niya ako na mas maganda daw na magpa-ultrasound ako. And then, nung una nga parang ayoko kasi medyo kinakabahan ako, baka kung ano yung nasa tiyan ko, hanggang sa naisip ko na kailangan ituloy ko yun kasi mahirap yung patatagalin ko pa, isip ako ng isip, bakit ganito yung tiyan ko, ano yung bakit kakaiba yung nararamdaman ko sa tiyan ko, hanggang sa yun nga, nagpa-ultrasound ako, at eto nga, thank God, kasi eto yung result ng aking ultrasound, at yan ay normal. Normal yung aking ultrasound, walang nakita na kahit ano, normal lahat, yung internal organs, ika nga. Doon nag-start yun na na-realize ko na I think I have to do an exercise again. Kasi dati talaga nag-exercise ako every night. Tuwing gabi ako nag-exercise para tapusin yung trabaho ko dito sa gabi. Bago magsarado, doon ako nag-start mag-exercise kasi doon ako may time. And then, na-stop yung pag-exercise ko last year noong nagkasakit yung kapatid ko na confined siya sa hospital. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, wala na akong time mag-exercise, tinamad na ako, dumating yung Pasko, bagong taon, tapos hanggang sa this year, ginawa yung bahay, ni-renovate. Hanggang sa yun, pinatamarad ko na mag-exercise din. Masama pa nito, dati medyo binabantayan ko yung pagkain ko, pero this time, yung kanin ko, umaabot na ng isang plato, yung asin talagang lapang talagang asin, matakaw na akong kumain. Hanggang sa ito nga, nung nagpa-ultrasound ako, dun ko lang naisip na kailangang mag-exercise ulit ako at bawasan ko yung pagkain ko. Inumpisahan ko nito October 13 na nag-brisk walking ako. So, nag-search ako ulit sa YouTube, yung may dapat kong exercise, ganyan. Brisk walking, ginagawa ko yan sa gabi. Nag-start ako dito mula sa tindahan namin hanggang sa umaabot ako sa munisipyo. At ito yon. So, U-turn na ako. At, ikot-ikot lang pag ako ay nag-walking. Ito yung dating Jollibee. Iniwanan na kami yung Jollibee. Sa sobrang taas sa kasada, pumalis sa sila. At yung ay commercial space food is Jollibee. Ayan po ang Jollibee namin ngayon. Wala na. Doon ako nag-start. So, tuloy-tuloy yun every night.
Hindi naman totally as in tuwing gabi kasi may time na malakas ang ulan so hindi ako makapag-brisk walking, and then may time din na medyo kasi pagdating sa gabi, oo, walang masyadong tao, kaya lang medyo parang nakakatakot din kasi nandyan yung pagdating sa gabi, nandyan yung may makakasalubong akong aso, baka bigla akong kagatin, and then walang masyadong sasakyan sa gabi. Ang problema, dahil nga walang sasakyan, humaharurot yung ibang mga motor, and medyo malabo yung mata ko. So, minsan feeling ko baka masagasaan ako, baka mabangga ako. Kaya ayun. So, may time na medyo hinay-hinay ako, and then I make it sure na bago mag-eat, naglalakad na ako sa kalsada. So, ganun ang ginagawa ko. And then, nag-exercise ako. Noong una, medyo napapagod ako, medyo nahihirapan ako hanggang sa tinuloy-tuloy ko. Ito yung ginagawa kong exercise noon, ginagawa ko ulit ngayon. And medyo brutal talaga yung exercise ko kasi nga gusto ko ng ma-meet yung in-expect ko na weight. Ano pa yung ginagawa ko? Babawas ako ng aking pagkain. So, kung dati isang plato ng kanin ang nauubos ko, this time, dumating ako sa point na kumakain na lang ako sa mangkok at yung kanin na kinakain ko ay halos 2 kutsara na lang. Hindi pa siya umaabot ng santasa. So, nung una medyo mahirap, pero kailangan tiisin. At ito yung ganito ako kung kumain ngayon. So, ganito na ako kung kumain ngayon. Para totally mabawasan ang aking timbang gamit ang tiyan ko. Ang aking kanin ay ganyan lang. 2 kutsara lang. Hindi pa yun umaabot ng santasa. So, ganyan na siya kakaunti. At kumakain na ako sa mangkok lang para siguradong kukunti lang ang kakainin ko. Tapos ito yung lunch namin na niluto ko munggo. So, more ulam, pero konti lang yung kanin. So, maganda dito sa munggo na to, nilagyan ko siya ng ampalaya at dahon ng malunggay at kinchay. Tapos, ang sahog niya ay hipon. Para, as in super healthy talaga. Ganyan lang. As in super strict diet po ako. Actually, gusto ko nga mag-fasting kasi sa pagsasearch ko sa YouTube, maganda pa talaga sa katawan yung pagpa-fasting. Pero ang problema, medyo mahirap talaga siya. And then eto, everyday tuwing umaga, ang ginagawa ko pa, tinititimbang ako. At ginagawa ko yung sa umaga pagkatapos kong maligo kasi talagang ideal na kapag gusto nyo makuha yung tamang timbang nyo, yung talagang as in real weight nyo, kailangan tuwing umaga na nakapagbawas na kayo, nakaihi na kayo, nakapupo na kayo, para as in totally malinis yung katawan nyo para makuha nyo yung totoong timbang nyo. So ito, everyday, ito ang ginagawa ko. Ang original weight ko talaga ay umabot na rin ako ng 127 pounds. Pero ito yung nito October 13, ito yung aking weight, 124 pounds. At ang height ko ay 5'6". At ang timbangan na ginagamit ko ay ito ay scale. So ito siya. Digital weighing scale ito na in-order ko din dito sa TikTok shop. Tatanong dyan na accurate ba yung digital weighing scale na yan? Oo naman po, accurate po ito. Kailan lang to hindi nagiging accurate? Kapag yung inaasahan mong timbang ay hindi mo nakita dito. So, doon siya hindi nagiging accurate. Madaling mabawasan ng timbang ko nung nasa 124 pounds pa ako. Pero pagdating ng 122 pounds, doon ko lang napansin na medyo bumabagal na yung paglulus ng weight ko. At habang ina-analyze ko yun, bakit nga ba ganun na ang nangyayari? Kasi sa akin lang, sa tingin ko lang. Kasi kumbaga, ito na talaga yung aking totoong taba. Na kumbaga, ito yung na-stuck na sa katawan ko, na natenga ng pagkatagal-tagal. At kumbaga, nadagdagan lang ng nadagdagan dahil sa katakawan ko sa kanin. Mga 124, 123, pagdating ng 122, mas mabilis ako mabilis mawala yung timbang na yun through exercise, through diet. Pero pagdating ng mga 122 pounds, hirap na hirap ako na mag-lose ng weight. Kasi kunyari, 122 pounds ako ngayon. Kinabukasan, ganun ulit. And then after 2 days, magiging 121 na lang. Then the following day, 121 pounds pa rin. So, ganun nangyayari. So, sa tingin ko, ito talaga yung aking tiyan na natenga na sa katawan ko. At kumbaga, dahil sa katagalan, ito yung kumbaga napakahirap matanggal. Kaya kumbaga, kailangan talaga ng extra effort pa para mabawasan ko. Mabawasan na talaga yung aking timbang at mawala na talaga itong aking taba sa tiyan. Kasi actually, ito yung picture ko, ayan. At kung mapapansin nyo, yung sa aking bewang, talaga as nakikita nyo na yung taba sa aking tiyan. At ayan nga, pag hinawakan nyo to, ayan, kita nyo, ayan siya. So, ang hirap niyang matanggal, and especially nga na habang nagkakaedad tayo, mas mabagal na yung metabolism ng ating katawan. Sa totoo lang, habang ginagawa ko tong journey na to na pagbabawas ko ng timbang, sa totoo lang, nakakapagod, may time na nakakadismaya, kaya lang kasi iniisip ko pa rin na
nasa 3rd week pa lang ako, wala pa ako sa 1 month. So, dapat talaga mag-focus lang ako at wag akong mapagod sa ginagawa kong to. Kasi, papunta na ako sa exciting part. Tapos, yun nga, nung nalaman ko nga na normal nga itong aking ultrasound, so, inisip ko na ano ba yung nagiging cause, bakit nagbo-bloated ang tiyan ko, at bakit siya tumitigas. So, pagdating sa vitamins, dalawang vitamins lang talaga yung pinaka-importante sa akin, vitamin C at saka calcium. And then, meron akong tinitake na vitamin C. At ito ay in-order ko dito sa TikTok shop. Doon ko lang na-realize na maaaring ito yung reason kung bakit nagbo-bloated at tumitigas yung tiyan ko. At nung tinanggal ko yon, mas doon ko na-confirm na ito nga yung reason kung bakit nagkaganto yung tiyan ko. At no offense sa seller ha, pero ito talaga yung totoo. Yan siya. Nung uminom ako nitong BWC with Zinc Protect. And actually, tatlo. Yung isa naubos ko na. And then itong isa, itong pangalawang pack. So ayan, nung naisip ko na baka ito yung cause kung bakit nag-bloated yung tiyan ko, so nabawasan ko na yung isa and then in-stop ko na. Tapos itong isa, wala pa siyang bawas. Ayan. Kaya nangihinayang ako. At bakit nga ba tatlo yung in-order ko? Kasi ito, nakasale kasi sila. And actually, nung una, yung ininom kong BWC, kasi dalawa kasi yung BWC. Merong BWC na yung ordinary lang. Wala siyang effect sa akin. Pero may mga nababasa ako mga comment na yung iba daw tumaba nung uminom sila ng BWC kasi naging matakaw sila and ayun, mas lumakas yung kain nila kaya yung iba hininto daw. Pero yun sa akin, yung ininom ko yung BWC na yun, yung ordinary lang na BWC, wala siyang effect sa akin. Pero pagdating dito, ayan, kakaiba na yung effect ito sa akin and actually, wala itong lasa, hindi siya maasim. And sa totoo lang, hindi ako mahilig sa maasim. Pero pagdating sa vitamin C, natatake ko yun, yung kinakain ko yung tablet na vitamin C, okay na sa akin yun, yung maasim na yun. Pero pagdating dito sa BWC, ayan, iniinom siya, kasi capsule to eh. Pero wala siyang asim, pag tinik-tikman mo, wala siyang asim. Pero ang side effect niya ay talagang diretso sa tiyan ko. Ang ginawa ko, in-stop ko siya. And no offense kay seller ha, pero real talk lang, ito yung naging side effect sa akin. So, yun lang, at sa mga gusto niyang mag-lose ng weight, ayan, ang ma-advise ko lang sa inyo talaga na kung gusto nyo mabawasan yung timbang nyo, kailangan talaga number 1 dyan ay disiplina. And dito, kahit anong klaseng exercise ang gawin nyo, kahit magtimbang kayo dito sa digital weighing scale na yan at gumamit pa kayo ng medida everyday, hanggat hindi nyo binabawasan ang pagkain nyo, walang mangyayari. Kung gusto nyo mabawasan ng timbang nyo, importante talaga na baguhin nyo yung lifestyle nyo sa pagkain. Kasi hanggat yung pagkain nyo ay ganun pa rin habang kayo ay nag-exercise, huwag nyong asahan na mababawasan ng timbang nyo. So, yun lang. Kaya dapat disiplina sa pagkain and mag-exercise para ma-reach nyo yung goal nyo na mabawasan ng timbang nyo katulad ng ginagawa ko ngayon.